Ngayong mga panahong ito ay unti-unting nabubulabog ang dating tahimik na lugar dito sa Assisi, ang Santa Maria Maggiore Church. Sa ngayon ay sari-sari mga pilgrims ang nagpupuntahan dito mula sa iba't ibang bahagi ng mundo para makita ang katawan ni Blessed Carlo Acutis na sigurado na po na magiging santo sa Jubilee year next year. Yung batang-bata pa na sa panahon natin ngayon, in the time of modern technology. Siya ay pinanganak noong 1991, actually sa London kasi yung parents niya during that time nagtatrabaho doon. And then after a few months, bumalik na sila dito sa Italy and they lived in Milan. So doon siya namuhay bilang pangkaraniwang bata ng estudyante. Pero during his earthly life, when he was still very young, very active talaga siya pagdating sa simbahan, sa spiritual life. He was very, very prayerful. Tapos, malapit siya sa banal na Eucharistia, lalo na sa Eucharistic Adoration, yung banal na Eucharistia. Tapos, nag-promote siya ng iba't ibang Eucharistic miracles sa pamamagitan ng website. So, isa yun na-promote niya yung real presence of the Lord Jesus Christ dito sa Eucharist using yung website. Kaya social media. Social media. Yeah. At bilang bata, pangkaraniwang bata, nag-aaral, naglalaro, pakikita nga sa YouTube, naglalangoy siya, so nagpo-football. So he was just an ordinary boy like the other boys here. Pero ipinakita niya na hindi posibleng maging santo, maging banal. Just live your life normally. Always your heart united with the Lord, with your heart united with the Lord. Ang napakahalagang bagay doon. So never ever forget your spiritual life. At yun ang pinakita niya. So namatay siya of leukemia in 2006. Tapos Marahil marami ang nagtataka kung bakit napakabilis naman na ideklarang blessed at saint eventually, si Carlo Acutis. Ito ay dahil sa dalawang milagro na ina-attribute sa kanya. Ang unang milagro ay may kinalaman sa isang bata na nagkasakit sa pancreas. Halos mawala na ng pag-asa ang pamilya na ito'y gagaling pa. Subalit nang magdasal sila kay Carlo Acutis, siya po ay himalang gumaling. Wala ring may paliwanag ang mga doktor kung ano ang dahilan ng paggaling ng bata. Ang pangalawa naman ay kaugnay sa isang aksidente na kinasangkutan ng isang bata na aksidente sa bisikleta, na comatose siya. At tulad nung unang nakwento natin, halos nawala na rin ang pag-asa ang pamilya hanggang sa lumapit sila kay Carlo Acutis. At nagulat na lamang po sila na makatanggap sila ng tawag sa ospital na itong batang ito ay nagkaroon na ng malay. So itong dalawang milagro na ito ang naging batayan ng simbahan ng Vatikano para siya po ay ideklarang blessed and eventually ay santo. One of the youngest saints ng Catholic Church na nabuhay noong mga panahon po natin kung saan usong-uso na, kumbaga naging bahagi na ng buhay natin ng social media. At si Carlo bilang representative ng generation na ito ay mas marami po mga kabataan ang nakaka-relate sa kanyang pagiging isang banal na tao. Person miracle with Carlo Acutis kasi nga, if you see the church, nagmimisa ako dyan 2 years ago. Tapos 2 years ago, mamatay yung mother ko. Non-mixative siya, may cancer siya. So, umuwi ako ng Pilipinas. And then, ang nagtataka ako, wala kinwento sa kanya kahit ano about Carlo Acutis. 2 mornings before she died, paggising niya, sinabi niya,
nagpakita sa akin si Carlo Acutis Cadote. Pero hindi niya kilala yun. Hindi ko lang kilala niya, siguro napapanood sa TV, pero hindi niya siya lucid yung panahon eh. Wala na talaga, tulog na lang siya ng tulog, So hindi na siya aware, hindi ko pinantok sa kanya. Nagulat ako, one morning, bigla siya naging aware, sabi niya dinalaw na siya. And after that, maghapon na siyang tulog ng tulog, The following day, a day before she died, the same, sabi niya, dinalo ako Carlo Acutis ulit kagabi. Nagulat ko nila siya, nangingilabot ako. And then, sabi ko sa kanya, may sinasabi ba sa Carlo Acutis, may message ba? Or may kinakausap niya ba? Sabi ng mother ko, kinakausap ko siya, I was asking him something, pero hindi siya sumasagot, ngumingiti lang. And then the following day, mother. So pinakita sa akin dito, may realization was that hindi binigay miracle na hinihiling kung ano yung healing. Pero pinakita ni Carlo Acutis na talagang he accompanied my mother. Alam mo, yung nakita ko, yung katawan ni Blessed, no? Carlo, doon sa loob, sa kanyang tomb. Doon ako naniwala na totoo pala, no? Na nandyan siya, parang natutulog lang, nakahimlay. Pero more than that, ang na-realize ko pa po is that napaka-swerte ng mga magulang niya that they raised a son like him who believed in God until the very last minute na siya ay nagkaroon ng health challenges and struggle. He was in pain being a leukemia patient pero hindi siya natinag, hindi siya nagpapigil dahil ginamit pa rin niya yung mga moments na yon, no, na may sakit siya to evangelize. At doon niya, di ba, pinasabi sa ibang mga kabataan yung power of the Eucharist. Yun, doon ako nabibili pa po. Kaya naway ang mga kabataan na nanonood ngayon or mga magulang na nanonood ngayon, ipagdasal natin yung ating mga anak to derive inspiration din from the way Carlo lived his life. Na hindi nga imposible na kahit ganyan siya kabata, yan, millennial nga, di ba? O Gen Z ba? O millennial saint, di ba? Na hindi imposible. Wala pala sa edad. Diba? Kasi nasanay tayo sa matatanda na yung mga saints eh. Diba? Pero ito, inadya ni Lord na magkaroon ng isang batang santo that will represent the youth. Clear yung message na yun, diba? That we can use our lives and inspire others and to believe in God even more and to use our lives, diba? To spread the word of God. Ganda. Yan. Ako naman natutuwa dahil pinatulayan ng simbahang Katolika ng Vatican na hindi lahat ng nasa social media ay gumagawa ng kasamaan. At sa pamamagitan ni Carlo Acutis ay nagkaroon tayo ng isang tao na naging magandang ehemplo sa mga kabataan para mag-spread ng goodness at especially ng mensahe ng ating Panginoon sa taong bayan. At dito sa nakita natin ngayon ay napakaraming mga kabataan ang bumisita rito sa kanyang tomb ay patunay na marami mga kabataan ang naghahanap ng kanilang may idolize o kaya hahangaan, tutularan ng mga santo at binigay sa atin si Carlo Acutis para mas magkaroon ng koreksyon sa mga kabataan, sa mga bagong henerasyon ng mga Katoliko. Kaya ayan, for that we are truly grateful na nagkaroon tayo ng isang blessed at future saint na katulad ni Carlo Acutis. And truly grateful and thankful that the Lord brought us here today. Tama. Dito sa sa Assisi, yes. Italy. So ito lang guys, in finding your purpose in life, when you hear God's voice, when you hear Him call you, just be obedient and say yes. Yes, God. Yan. So, amen. Mula dito sa Santa Maggiore, no? Ayan. Chiesa de Santa Maria Maggiore. Kung sa Assisi. Kung saan narito ang katawan. So kung balak nyo hong makita bago ko i-declare ang saint si Carlo Acutis, pwede ho kayo pumunta rito. Ito po ay matatagpuan lamang sa may I'm sure malalaman nyo na to kapag nagpunta ho kayo dun sa simbahan ni Saint Francis sa Assisi sa Italy. Magkakapit bahay lang ho yan. Si Saint Clare, Saint Francis at itong si Carlo Acutis na ngayon po ang kanyang tomb ay nasa loob nun. So take advantage po dito sa opportunity na kayo po ay makalapit at makapagdasal dito sa kanyang tomb. Ayan, mula dito sa Assisi. See you again guys ha. See you sa susunod na vlog namin ni Mamu. Bye.